bagong shark movie ng mga pateng na lumalangoy sa mataas na baha. Ganda ng takbo ng story nito doon sa umpisa, pero pagdating doon sa third act, naubusan na sila ng gasolina. Sa mga hindi pa nakakapanood, tungkol ito sa isang maliit na lugar na tinamaan nga ng isang malakas na bagyo na magdadala nga ng mataas na pagbaha. Susundan natin dito ang isang buntis, 3 magkakapatid at isang babae kung saan kailangan nga nilang makasurvive hindi lang sa baha, kundi pati na rin doon sa mga pateng na nagsiswimming nga doon sa bahang pataas ng pataas nga. Okay, hindi ko in-expect na may pagka-dark comedy pala tong movie na to kasi akala ko straight on survival thriller film lang to eh. Medyo natawa nga ako dito nung may patugtog pa doon sa buntis habang paunti-unti nga umaangat sa baha yung kama kung saan nga siya nanganganak. What I love most about this film is that bilang shark film, nagpakita talaga sila ng mga pateng. Alam mo yung hindi nila tinatago, hindi nila tinitipid, and talagang pinapakita nga nila, and at the same time, nakakatakot pa nga rin yung mga pateng kasi nga, madami din sila eh. You know what makes the shark more scarier here? Is that ginawa nga nila silang matatalino and mas agresibo nga. Saka na-appreciate ko yung effort nila dito na gawing brutal yung pagtategi nga ng mga pateng na kung may phobia ka sa mga pateng, baka hindi mo to matapos eh. Sobrang kudos din pala sa VFX, sa CGI team nila, plus the PD din. Kasi ang ganda ng sets nila na habang pinapanood ko nga to, iniisip ko, paano nila to na-shoot? Talagang tinitignan ko kung mahahalata ko ba yung CGI or yung green screen nga. Pero hindi. Sobrang seamless niya na it made the film more realistic and mas maganda lang talagang panoorin. Dagdag mo pa yung flash flood tsunami scene na ang ganda ng pagkakagawa na talagang nakakatakot siyang panoorin, lalo na sa isang taong hindi marunong lumangoy. For example, sa The Meg 2, nasobrahan sila sa paggamit ng CGI and green screen to the point na ang sakit niya sa mata panoorin kasi nga halatang peke lang naman yung lugar nila eh. Pag-usapan naman natin yung mga tao nga dito na interesting din naman yung ibang mga characters, pero medyo naka-apekto lang kasi nga iba't ibang perspective yung pinapakita nila, tapos maiksi lang yung runtime ng movie kaya yung nangyari, ang raw nung mga characters nila. Siguro sana nag-focus sila sa isa lang, either yung babaeng buntis, or yung teenager, or yung 3 magkakapatid. Siguro, mas nag-work nga yung movie. Kasi alam mo yon, mas naka-focus lang talaga siya. Alam mo, ang ganda ng first half ng film na to, pero pagdating doon sa third act, doon na nga lumaylay na parang wala na nga masyadong nangyayari. Masyadong inconsistent yung style nga ng film na pagdating nga doon sa third act na mas naging comedic nga siya, ang awkward niya kasi they started the film differently eh. For example, yung sa part na nag-ala Edgar Wright nga sila habang ginagawa nga nila yung pampasabog, tsaka teka lang nga, paano sila natuto kung paano gumawa ng bomba? Stupid pa nung part na binato na nga nila, tapos wala nga lumalapit ang mga pateng, tapos naisip nga nila, ay kailangan ng vibrations. Tapos lumapit nga sila doon sa pampasabog, na very unstable yun ah. Tapos somehow, napalapit nila yung mga pateng, tapos nakatakas sila. Like what? Ano yun, mas mabilis pa sila doon sa mga pateng? Eh lumalangoy yan eh. Kung nakapaglakad ka na sa tubig and sa baha na hanggang bewang, alam mo kung gaano kahirap maglakad dyan. Din pala sa pinakaayaw ko sa movie na to, sobrang lakas ng plot armor ng mga bida, tapos yung mga extra, wala. Tegi agad sila. Sobrang convenient lang palagi and hindi consistent. Sa simula pa lang kasi, pinakita na nila kung gaano ka-agresibo yung mga pating na tipong pag may dumapo doon sa tubig, huli na agad eh. Tapos kapag yung mga bida na ngayon nasa tubig or whatsoever, laging may nangyayari para makaligtas sila. Like sana man lang, tinalinuhan nga nila yung paraan para man lang hindi magiging questionable and alam mo yun, hindi halatang may bias. Dagdag ko lang bakit hindi man lang nag-report sa otoridad itong si Uncle Dale given na alam niyang may mga malapit na pateng doon sa area kung saan bumaha eh. Ano naman lang bago sila pumunta, nireport muna nila sa mga pulis or sa government or sa mga sundalo para alam mo yon, para maligtas naman yung mga taong nandun given na ang taas na nga nung baha tapos napapaligiran pa sila ng mga pating eh. Kaya imagine, hindi pa siya happy ending kasi nga marami pa yung mga pating na natitire. So alam mo yon, for sure, maraming nategi doon sa baha na it's hard to say na it's a good ending. Lastly, hindi rin nila masyadong nagamit nga itong si Nelly, yung Great White nga na buntis, na wala lang. Akala ko magiging malaking part nga siya ng story, pero yon, she just comes and goes ganon na parang wala ding kwenta yung plot na yon. So yun lang, this film started out strong, pero ayun, kinda disappointed lang talaga na pagdating doon sa dulo, parang nawalan lang talaga ng direction yung story. Ayan, again, ang title ng movie ay Trash, and ang torta rating ko for this film ay 5.5 or 6 out of 10.